Naghahanap ka ba ng taong magpapasaya sa'yo? O baka naman ang hinahanap mo lang ay panandaliang kilig? Hindi lahat ng attraction ay nangangahulugan na tama ang isang tao para sa atin. Dahil ang tunay na green flags ay hindi lang nakikita sa matatamis na salita, kundi sa mga simpleng kilos at pag-uugali na nagpapakita ng respeto, pagiging mature, at emotional security. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 green flags na dapat mong hanapin sa isang partner ayon sa psychology. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa psychology, love insights, at self-improvement. Sa paghahanap ng tamang partner, madaling mahulog sa matatamis na salita at nakakakilig na mga kilos. Pero ang isang matatag at masayang relasyon ay hindi lang nabubuo sa attraction o kilig. Tandaan, walang taong perpekto. Lahat tayo ay may kahinaan at pagkakamali. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto, pagiging mature, at kakayahang alagaan at unawain ang isa't isa. Kaya mahalagang malaman ang mga green flags, mga positibong senyales ayon sa sikolohiya na nagpapakita na ang isang tao ay maaaring maging mabuting partner. Narito ang ilan sa mga green flags na dapat mong hanapin sa isang partner ayon sa psychology. Panoorin mo hanggang sa dulo dahil baka ang isa sa mga senyales na ito ang makatulong sa iyo na makilala kung ang isang tao ay tunay na karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Una, consistent ang kanilang kilos at salita. Hindi lang mabait sa umpisa o kapag may kailangan. Ang tunay na green flag ay makikita sa consistency. Kung ano ang sinasabi, iyon din ang ginagawa. Hindi lang sa simula ng relasyon, kundi araw-araw, may makakita man o wala. Dahil ang tiwala ay hindi nabubuo sa matatamis na salita lamang, kundi sa paulit-ulit na kilos na nagpapakita ng katapatan, tiwala, at pagiging maaasahan. Pangalawa, marunong silang makinig, active listening. Kapag nagkukuwento ka, hindi lang sila naghihintay ng pagkakataong magsalita. Buong atensyon silang nakikinig sa'yo. Tinitingnan ka nila sa mata, nagtatanong para mas maintindihan ka, at naaalala nila kahit ang maliliit na detalye. Maging ang iyong mga pangarap, alalahanin, o ang mga bagay na talagang mahalaga sa'yo. Sa psychology, ang active listening ay senyalis ng respeto, pag-unawa, at tunay na interes sa isang tao. Dahil kapag marunong makinig ang iyong partner, mas tumitibay ang tiwala sa isa't isa at mas lumalalim ang inyong relasyon. Pangatlo, iginagalang niya ang iyong boundaries. Ang isang healthy partner ay marunong rumespeto sa iyong personal space, opinyon, at mga limitasyon. Sa psychology, mahalaga ang boundaries dahil ipinapakita nito na kinikilala ng isang tao ang iyong pangangailangan, damdamin, at sariling pagkatao. Hindi kanya pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi ka komportable. Sa halip, nakikinig siya at iginagalang ang iyong mga desisyon at magkasama kayong naghahanap ng paraan upang pareho kayong maging panatag at masaya sa isa't isa. Ang paggalang sa boundaries ay isang malinaw na senyales ng emotional maturity at tunay na pagpapahalaga sa isang relasyon. Pang-apat, marunong umamin kapag may nagawang pagkakamali. Walang perpektong tao. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero ang mahalaga ay kung paano natin inaako ang ating mga pagkakamali at natututong itama ang mga ito. Ang isang emotionally mature na partner ay marunong magsabi ng sorry at handang ayusin ang kanyang pagkakamali. Hindi niya inuuna ang pride kaysa sa relasyon dahil mas mahalaga sa kanya ang pag-unawa, pagtanggap, at pag-aayos ng problema. Sa psychology, ang kakayahang tanggapin ang sariling pagkakamali ay tanda ng self-awareness at emotional maturity.
Ang isang taong marunong umamin sa kanyang mga pagkakamali ay mas madaling makabuo ng tiwala at matibay na koneksyon sa kanyang partner. Panglima, masaya siya sa iyong tagumpay. Ang tunay na partner ay hindi nakikipagkumpetensya. Kapag ikaw ay may nakamit na tagumpay, siya ang unang bumabati at labis na natutuwa para sa'yo. Walang sumbatan, walang pasaring, at hinding-hindi niya ipaparamdam na kailangan mong isuko ang iyong mga pangarap para lang manatili sa tabi niya. Ayon sa psychology, ang taong may secure attachment ay walang puwang para sa inggit o insecurity kapag nagtagumpay ang taong mahal niya. Dahil para sa kanya, ang tagumpay mo ay tagumpay ninyong dalawa bilang magka-partner. Ang tunay na pagmamahal ay hindi isang kompetisyon kung sino ang mas lamang, kundi isang samahan kung saan ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong dalawa. Pang-anim, nakikipag-usap ng maayos. Hindi maiiwasan ng hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Pero ang pinakamalaking tanong ay kung paano ninyo hinaharap. Ang isang mature na partner ay hindi agad naninigaw, naninisi, o umiiwas sa usapan. Marunong siyang makipag-usap ng mahinahon at nakikinig sa iyong mga saloobin. Sa psychology, ang healthy communication ay isa sa mga pinakamatibay na pundasyon ng isang relasyon. Dahil ang hindi pagkakasundo ay hindi laging dahilan ng paghihiwalay. Ang pinakamahalaga ay kung paano ninyo ito hinaharap bilang magkatuwang. Pangpito, pinaparamdam niya na ligtas at panatag ka. Ang isang mabuting partner ay hindi nagdadala ng takot, matinding selos, o labis na pag-aalala sa buhay mo. Sa halip, sa piling niya ay nararamdaman mong ligtas ka. Ligtas kang magpakatotoo ng hindi natatakot na husgahan o iwan. Sa psychology, ang emotional safety ay mahalaga dahil dito nabubuo ang tiwala, respeto, at mas malalim na koneksyon sa isang relasyon. Kapag kasama mo ang tamang tao, hindi mo kailangan magpanggap o itago ang tunay mong pagkatao. Maaari kang maging ikaw dahil alam mong tatanggapin at igagalang ka niya. Pangwalo, marunong magpasalamat at magpakita ng appreciation. Ang isang mabuting partner ay hindi binabaliwala ang mga maliliit na bagay na ginagawa mo para sa kanya. Marunong siyang magpasalamat at iparamdam na mahalaga sa kanya ang iyong effort, oras, at pagmamahal na ibinibigay mo. Hindi niya iniisip na obligasyon mo ang lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Sa halip, na-appreciate niya ang iyong mga pagsisikap at ipinapakita niya na mahalaga ka sa buhay niya. Sa psychology, ang pagpapakita ng appreciation ay may malaking epekto sa isang relasyon dahil nakakatulong ito upang mapalakas ang positibong emosyon, tiwala, at koneksyon ng dalawang tao. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa malalaking bagay, kundi pati sa kakayahang mapansin, pahalagahan, at pasalamatan ng taong kasama mo. Pangsyam, pinapanatili niya ang kanyang individuality. Ang isang healthy partner ay nananatiling totoo sa kanyang sarili kahit siya ay nasa isang relasyon. May sarili siyang mga pangarap, interes, kaibigan, at mga bagay na nagbibigay sa kanya ng saya at inspirasyon. Sa psychology, ang pagkakaroon ng healthy independence ay nakakatulong upang maging mas balance at matatag ang isang relasyon. Dahil kapag may sariling pagkakilanlan ang bawat isa, mas nagiging matatag ang samahan ninyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging dependent sa isa't isa sa lahat ng bagay, kundi tungkol sa dalawang taong piniling magsama habang pareho silang patuloy na lumalago bilang mga individual. Pangsampo, mataas ang emotional intelligence, EQ. Ang isa sa pinakamahalagang green flag sa isang tao ay ang may mataas na emotional intelligence.
Ang taong may mataas na emotional intelligence ay marunong umunawa ng sariling emosyon, makinig sa nararamdaman ng iba, at humarap sa mga pagsubok ng may respeto at pagiging mature. Hindi lamang ito tungkol sa kung gaano kanya kamahal, kundi kung paano niya hinaharap ang mga problema at hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Sa psychology, ang emotional intelligence ay mahalaga dahil nakakatulong ito upang mas maunawaan ng dalawang tao ang isa't isa, mapanatili ang respeto, at maging matatag ang kanilang samahan. Dahil ang tunay na green flag ay hindi lamang nakikita sa matatamis na salita, kundi sa kakayahan ng isang tao na magmahal ng may pag-unawa, respeto, at emosyonal na maturity. Tandaan mo kaibigan, ang tunay na green flag ay hindi nangangahulugan na walang pagkakamali ang isang tao, kundi ang kanyang kakayahang matutong magbago at patuloy na alagaan ang inyong relasyon. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salita lamang. Nakikita ito sa kung paano ninyo tratuhin ang isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at paki-on na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.